Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group formal nang isinumite sa Department of Justice ang rekomendasyong mapakasuhan ng 11 individual sa pagkasawi ng Ateneo basketball players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Kaugnay niyan may report si Bombo Grant Hilario. Formal nang naisumite sa Department of Justice ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang rekomendasyon nito ukol sa pagkasawi ng 2 basketballista ng Ateneo Blue Eagles. Mag-aalauna ng hapon nang dumating ang mga kawani ng pulisya upang ihain ang naturang dokumento para himukin ang prosekusyon maglunsad ng case build-up. Inirekomenda ding magkaroon ng preliminary investigation upang mapaimbestigahan ang pananagutan ng mga individual sa pagkasawi ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Pinasasampahan kasi nila ng kasong paglabag sa Anti-Hazing Act ang 11 individual kabilang ang head coach ng koponan na si Coach Tab Baldwin. Dahil rito'y sinabi ni Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez na isa sa ilalim sa inisyal na ebalwasyon ang referral layon tukuyin kung sapat at kumpleto ang mga ebidensya para magpatuloy. Bukod pa rito, dumating din sa kaguran ngayong araw si former Anakalusugan Party List Representative Mike Defensor. Sa panayam, kanyang ibinagi na siya ay nagsumite ng rejoinder kaugnay sa reklamong cyber libel na isinampa ni former Senator Antonio Trillanes IV. Kabilang kasi siya sa mga inireklamo ng dating senador dahil sa paratang ng 18 dating sundalo na nakatanggap umano si Trillanes ng maleta para suhulan ng mga tauhan ng International Tribunal. Nag-file lang kami ng rejoinder doon sa case na final ni Senator Trillanes doon sa cyber libel. So yun, nagpasa kami ng rejoinder para sagutin yung batay doon sa kanilang counter affidavit na ginawa. Samantala, dito sa kalsada ng Padre Faura, lungsod ng Maynila ay nagsagawa ng protesta ang grupo ng mga Muslim, partikular sa tapat ng Korte Suprema. Panawagan ng Save Bangsamoro Movement sa hukuman na aksyonan ang mga nakabinbing petisyon kanilang inihain kaugnay sa hiniing sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Naghain din ng panibagong petisyon upang ipadeklarang unconstitutional ang paggamit ng Bangsamoro Transition Authority sa Local Government Support Fund ng rehiyon. Ayon kay Datu Tox bin Abdul Rahman, tagapagsalita ng Kilusan, nagagamit umano ko siya naturang pondo bilang makinarya ng partido sa papalapit na eleksyon ng Bangsamoro. Kung kaya't hiling din nila na mag-issue ang hukuman ng temporary restraining order upang pigilan ng mga opisyal na patuloy itong magamit. Sapagkat kung ayaw ninyo ng pork barrel dito sa Manila at kung dito sa Kongreso mapapansin ninyo na kung hindi ka ka-administrasyon ay wala kang proyekto, doon po sa BARM region, meron po kaming tinatawag na LGSF, Local Government Support Fund. Atin pong hinihiling sa Supreme Court na i-declare ito na unconstitutional sapagkat nagagamit po ito bilang political machinery ng ilan. Ginagamit po nila ito para sa nalalapit na eleksyon. Kung hindi ka kapartido, wala kang proyekto, wala kang support, wala kang financial assistance. So yun po, kaya kami nandito ngayon sa Supreme Court. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.